Good afternoon po. So ngayon mag-share lang tayo ng konting testimony po tsaka word of God syempre. Samantalin natin habang may liwanag po dahil mahirap na pagkamadilim, 'di ba? So, ah ako nga po ay yung nung inutusan po ng Panginoon sa totoo lang, ako po'y pinagindapat lang. Hindi rin ako karapat-dapat po, pero nakita ng Panginoon nga yung mga gawa ko, yan po. So, nagkaroon ng God's approval po. And from the apostle down to the member talaga, ay may sabiyaya ng Diyos na may karapatan po. Pero sabi ko nga sa Panginoon, Lord, bakit ako? Kasi wala naman akong kamalayan. I mean, limited pa lang po yung talagang alam ko. Sobrang takot ko. Pero, ayun nga, sumunod pa tayo sa Panginoon. Yan po, salamat sa kanyang pagtitiwala po sa akin. At sa biyaya ng Diyos hanggang ngayon, kahit hirap na hirap ako, tuloy pa rin tayo dahil pinagkatiwalaan tayo ng Panginoon po di ba? So, napakalaking pagkakatiwala, pero napakalaking kumbaga privilege po ang pagkatiwalaan ka ng isang makapangyarihan na ating Panginoon po. Rin po Panginoon. So, ang ano po natin, madali ba makapasok po ng langit? Isang malaking sagot na no. Okay po. At nakikita nyo naman yung paglilingkod po namin at saka yung sineshare ko rin po. Kasi kala nung iba madali gagawa ka lang ng di ba, good deeds nga, good works po, salvation na hindi po. Okay po. So, sabi sa Matthew 7:30 to 40, Good News Translation ko kinuha. Go in through the narrow gate because the gate to hell is wide and the road that leads to it is easy. And there are many who travel it, but the gate to life is narrow and the way that leads to it is hard. And there are few people who find it po. So, talagang mahirap kasi malikitid nga po yung daan. So, glory to God. At yung malawak nga, maraming pumapasok po. Luke 18:25 sa Amplified Bible po. For it is easier for a camel to go through the eye of a needle than for a rich man who places his faith in wealth and or status to enter the kingdom of God. So ito po ay hindi po to literal. Ito po ay hyperbole na talagang ibig sabihin mahirap po talaga makapasok po sa karyan ng lalangit na karyan ng Diyos. Nakala ng iba, madali lang talaga na rest in peace. Hindi. Lalo na pag di ka nakatanggap ng kaligtasan. At lalo na, pag ikaw po ay nakatanggap ng kaligtasan, tumalikod ka. Yan po. So, yung mahuhulog ka sa kamay po ng Diyos. Yan po. So, yung mga nakakatakot. So, ito ba ay masarap or mabuti ba maging anak ka ng Diyos or kakampi mo ang Panginoon? Yes. Okay po. So sa aking buhay, sabi ko nga, hindi po ako pala sumbong po sa Panginoon. Umiiyak. Nakikita niya nangyayari sa akin. At yun nga, syempre nagkakamali tayo. Pero hindi ako yung gaganti-gaganti. Iniiyak ko lang, kako sabi mo lang yung Panginoon. Yun po. So ang pagtatanggol ng Diyos ay nandyan. Kami rin po, bilang anak ng Panginoon, po rin po ang Panginoon, pinapalo rin kami. Yan. So glory to God. Hebrews 12:4 na in your struggle against sin, you have not yet resisted to the point of shedding your blood. So bilang anak, hindi pa tayo dumaan sa kagaya ng Panginoong Hesus na talaga nag-ano tayo ng dugo, 'di ba? So yung hirap lang, pagod, ganyan. Syempre yung puyat everything, syempre yung papa-share mo nga yung papagamit mo yung talents, yung gifts mo sa Panginoon. Pero yung nga, hindi pa tayo naging kagaya po ng Panginoong Hesus. So dinidisiplina po ng Panginoon ang kanyang mga anak. Hebrews 12:6-11. Because the Lord disciplines the one He loves, and He chastens everyone He accepts as His son. So, I think, inano ko yata ito na NIV lang po. So, endure hardship as discipline. God is treating you as His children. For what? Children are not disciplined by their father. If you are not disciplined and everyone undergoes discipline, then you are not legitimate. Yan. Not true sons and daughters at all. Moreover, we have all had human fathers who disciplined us and we respected them for it. How much more should we submit to the Father of spirits and live? They disciplined us for a little while as they thought best, but God disciplines us for our good in order that we may share in His holiness. No discipline seems pleasant at the time, but painful. Later on, however, it produces a harvest of righteousness and peace for those who have been trained by it. So, glory to God po. So, talagang dapat disiplinahan tayo dahil para tayo po'y makapasok sa langit po. Diba po rin po ang Panginoon sa kaharian ng langit. Ito pong Romans 12:19, kinuha ko po sa God's Word Translation. Don't take revenge, dear friends. Instead, let God anger
Let God's anger take care of it. After all, Scripture says, I alone have the right to take revenge. I will pay back, says the Lord. So, sa aking buong buhay, hindi nga ako, pag ako'y, kumbaga, syempre merong, anong to sa atin, magagalit or nagawan natin ng kamalian at tayo binalikan. So, hindi po talaga ako gumaganti. Iniiyak ko sa Panginoon. At ang Diyos, nakita ko yung pagtatanggol niya. Yung iba po dito ay dumating na lang sa akin na pinadala po ng Panginoon. Of course, may messenger, di ba? Through sa ibang tao po. So, yung sa dati kong company, yung nagchismis po sa akin na ibang lahi, yan po, namatay yung asawa niya. So, kumbaga, bagong kasal pala, namatay yung asawa niya. At yun ay, kumbaga, hindi, nagulat na lang ako, nabalitaan ko po. And then, yung isa naman, yung nabalo po yung niya, hindi yung gumawa sa akin ng kamalian, kundi yung kapatid niya. Nabalo yung kapatid niya kasi namatay yung asawa. Okay po, nung kapatid niya. Yan, so, at of course, hindi ko talaga naisip na yun yung pagtatanggol po ng Panginoon. At yung amo ko, I think, actually, hindi ko alam kung buhay pa po siya, na talagang pinahirapan ako, ewan ko, paborito niya ako, yan po. Pero mahal na mahal ko yun, hinanap ko pa nga yung niya talaga, sabi ko, bakit wala na siyang post. Pero yun talaga, may sakit na. At yung friend ko na parang sort of pinagtatawan yung paglilingkod ko na yun po, siya, sobrang grabe din yung pagka-stroke niya. Yan po, nagulat din talaga ako, naawa talaga ako sa kanya. At yung isang kapatid, actually may mga kapatid po na, kumbaga sinabi rin sa akin ng Panginoon, pero may isang kapatid na grabe ang ginawa ng Panginoon kasi hindi ko alam, kinakausap ko siya na parang kala ko okay, pero hindi ko alam na chinichismis niya na pala ako kung ano-ano yung sinasabi niya, nakarating lang din po sa akin through sa isang tao po. So, yun po. So, at yung sa pamilya ko, meron din po, pero hindi ko na iano po sa inyo, hindi ko na isa-isahin. Yan po, na, kumbaga, syempre, mild lang din. Hindi naman yun talagang pero sila po ay nakaranas din ng kumbaga, ng ganti ng Panginoon sa paggawa nila kamaliin sa akin. Although ako naman din, yung sabi ko, ako ay pinapalo rin talaga ng Panginoon pag ako po ay nagkakamali. Yan po. So, glory to God. So, kaya hindi ako nag-ano sa ibang tao na pagkagagawan ka na mali. Kasi nga, naranasan ko po ang pagtatanggol ng Panginoon. Yun yung sabi ko nga, kagandahan, pag ikaw ay anak ng Diyos. At saka yung sabi nga ng Mala Pastor Archie Periol yate, di ba? Ano lang lamang ng mga anak rin ng Diyos, di ba? Yung biyaya. Na pag ikaw ay humingi ng tawad sa Panginoon, patatawarin ka. Yung nga po every week na meron kaming 3 pagluhod. At yung nga, bago mo tanggapin, of course, may Word of God. Yan po. And in another week naman, gagawa ka na hindi habang every day, ako naka 11 years na nga sa church, sa biyaya ng Diyos na nakita ko na talaga yung kaibahan, di ba? Na salamat sa parents ko talaga na doon ako nag-start eh. Yan, nakita ko yung nanay ko. Kumbaga sabi ko nga, parang ako lang yung nanay ko na matapang, pero malambot po yung puso ko. So, purihin po Panginoon. At lastly po, may share lang tayo na isang verse. Sa Luke 21:34, Amplified Bible. But be on guard so that your hearts are not weighed down and depressed with the giddiness of debauchery and the nausea of self-indulgence and the worldly worries of life. And then that day when the Messiah returns will not come on you suddenly like a trap. So, kaya nga po kasi, di ba ang Diablo, marami kasing panliling lang sa atin. Like kayo, nangyayari po, di ba? Sa Senado, tayo busy o kaya mga pinapanood natin, na biglang darating po ang Panginoon, yung rapture nga, at nakalimutan mo na yung kaya dapat tumanggap ng salvation. Yun po yung bottom line ko dito na kailangan magmanali po tayo tumanggap po ng salvation po. So, glory to God. Na, kumbaga matataya tayo, di ba? Ano sabi sa Bible? Do not be conformed, di ba? To the pattern of this world. Yan po, wag mong gayahin kung yung iba, sabi mo, sila naman kahit kumbaga, nagpapakasal, hindi naman dapat, ganyan, ginagaya. Kasi yun na nga yung mundo eh. Di ba po? So, wag ba daw tayo makigaya sa mundo? Yung isa, di ba, kunyari, yung parents niya ay ginagawa ng kamalian, wag kang gumaya.
Yan po, di ba, igalang ang magulang natin. So, purihin po, Panginoon, Revelation 16:15, Amplified Bible, na, Behold, I am coming like a thief, blessed is he who stays awake and who keeps his clothes, that is, stays spiritually ready for the Lord's return, so that he will not be naked, spiritually unprepared, and men will not see his shame. So, kailangan nga, pagdating ng Panginoon po, tayo po ay hindi tayo nakahubad, 'di ba? Na kailangan Christ-likeness. Yun po yung kukunin po ng Panginoon, yung ating title na madali ba makapasok po sa kaharian ng langit? Ang sagot po ay hindi. Okay po? So, kaya ako, sa katotoo lang nga, nung ako inutusan ng Panginoon, nagtaka pa ako na, ala, nakapasa pala ako sa Panginoon, yun po. Doon ako nagtaka, kung baga sabi ko nga, hindi ako natuwa. Of course, natuwa rin after a while, pero yung takot nandun po talaga. Dahil pag kilala mo na ang Diyos, yun yung takot mo talaga na pag nakagawa ka ng mali. Yan po. Pero purihin po ang Panginoon, everyday nga, tinuturoan niya ako, pag-handle ng pera, yan, pagsagot, everyday. Kasi pinapag-pray ko talaga yung wisdom. Sabi ko, Lord, kasi kung wala yung wisdom po ng Panginoon, wala. Talaga wala kang magagawa. Ang tao, pag wala ang Diyos, di ba, ang Diyos, pag wala ang tao, Diyos pa rin siya. Pero ang tao, pag walang Diyos, wala. Wala po tayo. Hindi tayo makapasok sa kaharian ng langit pag walang Diyos po sa buhay po natin, pag wala si Kristo. Ano po? Puri po, Panginoon, sana po may natutunan po tayo ng konting, yun nga, sa ating po pag-share po ng Word of God, ang aking testimony po, and sana tumanggap na po tayo ng salvation, PMC Support Watch. Ayan po, huwag kayong tumingin sa tao. Okay po? Tumingin tayo kay Kristo. Dahil kung tumingin ako sa tao, ako po'y natisod na. So, biyaya ng Panginoon, hindi talaga ako pinayagan ng Panginoon na umalis sa church. Yan. So, glory to God. At yung nga, napaka-slow man ng kumbaga, yung dumarating sa akin pahayag niya, pero at least, di ba, ngayon alam ko na. So, glory to God po. Tayong lahat po punta sa church. Marami kang katanungan, itanong mo sa pastor. Di ba? Sigurado masasagot ka niyan. Dahil ang mga pastor, lagi ko sinasabi kay Jero, pag inutusan tayo ng pastor, kahit si Mami ginagamit ng Panginoon, susundin pa rin natin sila. Yan, kasi sila yung inutusan ng Panginoon, sila yung pinapagpahayagan ng Panginoon. Pinapagpahayagan ako, pero sumunod po ako sa mga pastor, sa apostle, yan po, di ba, kung ano yung sinasabi, sunod lang na sunod. So, glory to God po. Yan. So, bukas Lord's Day po. Sana po, kita-kita tayo sa church. Yan. So, more than 80 countries po yata. So, makikita nyo na lang na marami po tayong makahanap po ng PMC Support Watch. Yan po. Para matutunan po natin yung dalisay na salita ng Diyos. Mababago po tayo. Marami tayong problema, hindi matapos. Isa lang po ang sagot dyan. Tanggapin po natin si Kristo. Babaguhin tayong karakter po natin. Ang buhay po natin. Kasi karanasan ko po. Na nag-start ako talaga sa damak ng problema. Ngayon, di ba? Kahit paano, may nakita ka ng ibang tao ka na. Binis mo na si Kristo. Kaya dapat, hindi mo na dudumhan hanggat maaari. Kasi, dapat talagang white, di ba? Christ-likeness. So, glory to God po. Tumalsik pa. Salamat po and purihin po, Panginoon.